Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, naglabas po ng statement si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa pagkakatakas ni ex-mayor Alex Go. So, hindi po kumbaga kahit na bantay sarado na to ng gobyerno nakatakas pa rin. Kahit nga po yung dalawang kapatid ni ex-mayor Alex Go nakatakas, nakapuslit. Mukhang kumbaga malaking sampal pa rin to sa gobyerno natin. Talagang mahina talaga yung pamamalakad ng gobyerno natin, or talagang may tumutulong na malaking tao sa pagkakatakas ni ex-mayor Bambango. Tandaan din nyo, may nilabas na picture si Attorney Topacio kung saan makikita doon na itong si Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos at yung mga gabinete niya ngayon nakasama doon sa picture. At ang palusot lang nila, nagpa-picture lang daw yung kapatid ni Alex Go. So, kung siyempre sabi nga ni Attorney Topacio doon, kayo na pong bahalang mag-interpret kung paano nyo titingnan yung picture, kasi yun na yung, kumbaga, yun na yung magiging clue o yun na yung magsasalita para doon sa mga tanong na tinatanong natin kung ano ba yung connection, kung bakit lumaganap yung mga illegal na pogo dito sa Pilipinas. So dahil sa yung mga kasama doon ng kapatid ni Alex Go, malaki yung posibilidad na talagang may tumutulong or may tumulong kay Alex Go para makatakas. So yan ngayon yung meron ng pinaghihinalaan itong si Pangulong Bongbong Marcos kung sino yung posibleng tumulong kay Alex Go na makalabas ng bansa. Sa usapin naman ng pagpuslit ni Alice Guo palabas ng bansa, nagkakalinaw na raw sa Pangulo kung sino-sino mga masisibak na kawani ng Bureau of Immigration. Nauna na niyang ipinag-utos ang malalimang investigasyon para may mapanagot sa nangyari. DOJ, I was just with the Secretary earlier today. So yun, ang pinagbibintangan ngayon dito ni Bongbong Marcos ay mga taga-immigration. So, malamang, siyempre, kung dumaan sa airport, kumbaga ano yan ng immigration. Trabaho nila yan. So, kung yan nakalusot sa immigration, ibig sabihin, may yan dyan, may tumimbre. Ngayon, ito na lang ang magiging problema natin dyan. Sana lang, yung mga pinaghihinalaan nila, totoong kasabwat. Kasi ang mahirap ngayon dyan, baka bigla na lang magturo-turo na lang dyan. At ang ilagay na, kumbaga yung ang isasakripisyo yung mga nasa mababang level or mababang posisyon. Alam niyo na ibig sabihin natin dyan, mukhang pwede nga ang pagtakpan dyan yung mga top official ng Bureau of Immigration. Siyempre, malaking kawalan yun kay Bongbong Marcos kung yun yung mawawala sa kanyang gabinete. So, sana naman ang wag ituro yung mga nasa mababang posisyon para lang isave yung mga dapat kastiguhin. Tandaan nyo, hindi naman kikilos ng basta-basta yung mga nasa baba kung walang kumpas yung galing sa taas. Diba? Siyempre, imposible naman na hindi nakita ng mga immigration officer kung nagpresenta ng passport itong si ex-mayor Alex Go. Siyempre, kumbaga nakatimbre naman na yan, naka-input na yan sa computer nila once na in-enter yung pangalan niyan. Unless, kung ibang pangalan uli yung ginamit, pero base dun sa mga report, ang ginamit na passport is mismo nga Alex Go yung ginamit. So, paanong nakalabas yun sa immigration, parang nakalusot yun, kung nasa watch list nila. Although, kahit wala namang nilabas na parang watch list order, parang ganun yung, alam nyo, yung parang pipigilan sumakay ng aeroplano. So, siyempre, paano nasa radar nila yan. Siyempre, magkakaano na yan. Kumbaga, may mga instruction na yan na once na itong tao na to nagpaplanong lumabas,
i-inform kaagad yung kanilang mga opisyal para, alam nyo, pigilan pansamantala or parang ano muna, questionin po muna yung kanyang planong pagbiyahe sa labas. So, makikita na, kung titingnan natin, mukhang hindi dapat yun lang yung madamay dito sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na, kumbaga, yung pinaghihinalaan nila. So, sana hindi lang yung mga nasa baba, yung, kumbaga, yung mapanagot. Kasi, ayan, susunod lang yan eh. Although, may pagkakamali pa sila kasi alam naman nila na nasa listahan nila ng sabi natin yung nasa red flag nila, parang ganun, yung tao na yon, bakit pinalabas ng immigration officer na yon. So pwede naman niyang i-report immediately sa kanilang mga supervisor, mga ganun, di ba? Pero kung yun pinalusot ng immigration officer, ibig sabihin may tumimbre sa kanya. Di ba? Dapat kung gano'n nangyari, pigain nyo lang yung immigration officer, i-absuelto siya, basta ituro lang kung sino yung nagbigay sa kanya ng order na palusutin itong si Alex Go. At wag sanang idiin yung immigration officer lang na nagpalusot. Kasi imposible naman na on the spot binayaran yun para, alam mo yun, na paalisin, pasakayin ng eroplano si ex-mayor Alex Go. So, malaking malaking kalokohan yun. Unless kung talagang matagal niya na kilala yung immigration officer at nakapag-advance payment na para palusutin siya. Pero kung hindi naman sila talagang magkakilalang personal, yan mukhang binasbasan niya galing sa taas na tinimbrihan na o pag dumaan si Alex Go sa counter mo, palusutin mo na. Huwag mo nang pansinin, padiretsuhin mo na kagad. So, yun lang po ang hiling natin dito. Sana hindi yung nasa pinakamababang posisyon yung pag-initan. Kasi pag pinag-initan niya kasi ng DOJ, medyo medyo nakakatakot na. Isipin niyo lang yung ginawa kay General Bantag, yung ginawa kay Tebes, ngayon yung ginawa kay Kibuloy. Isipin niyo, ayan na, may kapangyarihan na yun. May pera na yung mga yun, pero nakayang gawan ng paraan para gipitin ng gobyerno natin na kitang-kita naman natin na talagang pilit yung mga inaakusa sa kanila. Yung nga lang talagang dahil sa, siyempre, under ng administration. So, kumbaga, mahirap banggain talaga pag gobyerno ang kumilos. Kaya, kawawa rito yung taga-immigration kung ang ituturo lang yung mga nasa mababang posisyon na sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi kakastiguhin daw nila. So, sigurado iyak tawa yung yung immigration officer na yun pag siya yung itinuro na nagpalusot kay Alex Go. It's almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who are involved in this, and we will act very quickly. That's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. There are no sacred cows. We are going to ensure the public na lahat po ay dapat managot kung sino man po ang tumulong. Para sa GMA Integrated News. Ayan, nagsalita naman si Pangulong Bongbong Marcos, wala raw sacred cow. At mananagot daw yung dapat managot. So, hindi daw niya alam kung isa lang o marami yung tumulong kay Alex Go. Pero, ang pakiusap lang ho natin, sana, wag yung nasa mababang posisyon yung kanilang ituro na sabihin natin nagpalusot kay Alex Go. Kasi hindi naman kikilos po yan kung, alam niyo yun, siyempre, di ba, parang ikaw na nagtatrabaho at kailangan mo yung trabaho mo, kapag kung ano yung inutos sa'yo na nakapataas, kailangan mo sumunod. Dahil kung hindi ka susunod, malamang sa malamang, tsutsugin ka sa trabaho, gugurguring ka na, at siyempre, ikaw na pamilyadong tao, kailangan mo ng trabaho, siyempre, ikaw susunod ka. Maliban na lang, siguro, kung naambunan ka, call mo na yon kung tatanggapin mo yung ambon na pinamudmod. So, call mo pa rin yun kung kakanta ka. Pero,
kung sakasakaling ganyan na iipiting ka para sabihin na ikaw lang yung nagpalusot doon kay Alex Go, much better ikanta mo na lang kung sino yung nagbigay sa'yo ng instruction na palusutin itong si Alex Go. So, tingnan natin, hintayin po natin kung ano yung magiging resulta ng investigasyon nila at kung sino yung ituturo ng DOJ o ng mga nakapaligid dito kay Bongbong Marcos na tumulong di umano na makalabas ng bansa itong si Alex Go. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.